Noong bata-bata pa ako at mas kaunti pa ang kulubot sa mukha ko. Wala akong masyadong pera noon, pero gusto kong magnegosyo ng kotse, kaya natutunan kong magsimula ng dealership kahit kaunti o walang pera. Gumawa ako ng viral na video tungkol dito. 20 taon matapos, gumawa ako ng video tungkol sa pagsasara ng dealership ko sa New Hampshire. At magsisimula ulit ako mula sa simula, simpleng-simple, na halos walang laman ang bulsa ko. Sasamahan mo ako. Ako si Craig, hindi ko na alam kung saan. Ako si Craig. Magtatayo ako ng car dealership sa murang paraan, kukuha ng dealer's license, at sasali sa mga auction sa bansa gamit maliit na budget. Ito ang bagong serya ko. Isinara namin ang negosyo sa New Hampshire sa huling video at magsisimula kami ulit dito sa Florida. Sasamahan mo ako sa paglalakbay na ito, kaya tara na. Magsisimula ako ng dealership mula sa maliit na budget, kukuha ng dealer's license at hahanap ng lokasyon. May pera na ako at matagumpay na nakapagbukas ng 3 car dealership sa iba't ibang lugar. Babalik ako sa Florida at magsisimula ulit. Ayoko ng malaking car dealership, gusto ko ako lang ang gagawa ng lahat. Gusto kong makuha ang lisensya ko ng mura at panatilihin lahat ng gastos mababa. Ito ang bagong serya ko. Dito tayo kukuha ng retail dealer's license para magkaroon ng dealer plates at access sa nationwide auctions. At gagawin mo ito kasabay ko gamit ang kaunting pera lang. Hanggat maaari, hindi tayo magwawaldas ng pera kung saan-saan. Hindi ko gagamitin lahat ng aking karunungan, kaalaman at karanasan. Gagawin natin ito na parang hindi pa natin ito nagagawa noon. Simula sa pinakaunang hakbang, aalamin natin kung ano ang kailangan natin gawin sa unang hakbang. Mula sa unang hakbang, pupunta tayo sa pangalawa. Mula sa pangalawa sa pangatlo. Mula sa pangatlo sa pang-apat at tuloy-tuloy pa. Gagawin mo ito kasama ko sa buong serye, pare. Ang weird kasi lagi kong sinisimula ng video ko sa "Hey, ako si Craig mula sa Flying Wheels. Welcome sa Flying Wheels." Well, ito ang Flying Wheels YouTube channel ko. Pero hindi Flying Wheels ang magiging pangalan ng bago kong negosyo. Hindi ko pa napagdedesisyunan kung ano ang magiging pangalan ng dealership natin. Panatilihin natin ang Flying Wheels YouTube channel bilang Flying Wheels. Pero iba na ang pangalan ng car dealership. Iba pa ang pangalan, to be determined or to be determined. Sa video ngayon, tatalakayin natin ang basic requirements. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang step 1 hanggang 4? Sa susunod na video, tatalakayin natin kung paano maghahanap ng lokasyon kahit maliit ang budget. Ayokong gumastos ng 5,000-6,000 kada buwan sa renta at pumirma ng 3 taong kontrata nang hindi sigurado sa papasukin ko. Gusto naming gawin ito na parang 23 taong gulang ulit ako nagsisimula sa negosyong ito na walang karanasan at hindi alam kung paano gawin. Nang simulan ko ang channel na ito, isa sa mga unang malaking video ko ay kung paano ako nagtayo ng car dealership sa edad na 23 na walang puhunan. Maraming views ang video na iyon dahil totoo at marami kang matututunan. Ipinaliwanag ko roon kung paano ko sinimulan ang negosyong ito. Pero hindi ko na ito ipapaliwanag sa seryang ito. Ipakikita ko sa inyo. Sabayan ninyo ako sa bawat hakbang kung paano kami nagsimula ng car dealership na may kaunti o walang puhunan. Bumili ako ng kotse sa P100 inayos, ibinenta at napalago hanggang kayang bumili ng Ferrari mula sa $400 na puhunan. Sa lahat ng video, sinabi ko na sinimulan ko ang car dealership ko sa P400 bumili, inayos, nilinis at ibinenta ko ang kotse. Tapos inikot ko ulit ang puhunan sa susunod na kotse. Kaya ko nang bumili ng maraming kotse, pero hindi ko naman ito kailangan at hindi ko rin kailangan ng bagong car dealership. Gusto ko ng Ferrari, kaya sa seryeng ito paulit-ulit nating gagawin ang proseso hanggang mabili natin ang Ferrari. Nakakatawa, pero yung laging kong sinasabi na di natin kailangan ng car dealership, yun pala ang kailangan natin. Kaya sa seryeng ito, magsisimula tayo ng car dealership natin na kaunti lang ang pera. Unang hakbang, punta tayo sa munisipyo ko, tara na. Department of Motor Vehicles. Nag-research ako online at alam ko na ang ilang requirements, pero gusto ko pa rin makausap ang tao para malaman ng direkta ang mga kailangan. Mas gusto kong personal gawin ito para makilala ang mga tao at makita ang mga lugar kaysa online. Una kong pupuntahan ang munisipyo namin, sa town clerk o tax collector. Iba-iba ang tawag dito sa bawat bayan, lungsod o estado. Minsan Registry of Motor Vehicles. Pupunta kami sa lokal na tax collector na siyang nagre-rehistro at nagbibigay ng rehistro ng sasakyan. Ngayon, pupunta kami sa munisipyo para alamin kung matutulungan nila ako o ipapasa sa susunod na hakbang. Ito ang unang hakbang at tapos na ito. Hindi ako naghintay ng matagal at itinuro nila ako sa tamang direksyon.
Kaya mula sa tagasingil ng buwis sa bayan namin, ang clerk ng bayan namin sa maliit naming lugar, inilipat nila ako sa tagasingil ng buwis ng aming county, yung mas malaki, yung regional na tagasingil ng buwis. Dito matatagpuan ang dealer desk. Ang dealer desk ay isang mesa na may 2 tao na nakatutok lang sa mga dealer. Doon mo isusumite ang mga titulo at magbabayad ng buwis. Pati tanong ay direkta sa kanila. Malapit lang iyon sa amin at sa lungsod ng Stewart magsisimula ang dealership ko. Pupunta tayo sa City of Stewart Tax Collector Dealer Desk para magpatulong. Sana meron din nito sa bayan namin. Kaso wala dahil maliit lang ang bayan namin. Nagkaroon na ako ng dealership sa New Hampshire bago ito at ang dealership ko noon ay may isang dealer desk lang. Nasa capital iyon, sa Concord, New Hampshire. Pwede ko silang tawagan para sa mga tanong ko at ipadala ang kailangan ko. May 4 o 5 magagandang babae doon na laging sumasagot sa akin. Kaya kahit saan may dealer desk sa estado mo o sa rehiyon mo o sa county mo, kailangan mong hanapin ang dealer desk mo. Kaya simulan na natin. Nasa opisina tayo ng Martin County Tax Collector kung saan makikita ang dealer desk ng county ko. Papasok ako sa harap na pinto at tatanungin yung babae kung saan ang dealer desk at saan kami pupunta. May dealer desk po ba kayo dito? Pang-4 na kanto sa kabila. Pinakamalayong kanto. Sige, salamat. Uy, kumusta? Kumusta? Unang hakbang ko ito, pero pwede mo ba akong ituro kung saan makakuha ng dealer application? Dealer application. Oo, para makakuha ng retail dealer's license. Salamat. Sinabi mo bang regional yon? Regional na opisina o mula sa batas. Saan yon? Sige. Ayos, salamat. Tawagan mo lang sila at alam mo na tingnan kung pwede ka nilang gabayan sa proseso. Siguradong hindi namin alam kung saan ka dapat pumunta. Sige, ito ang bahagi ng dealer ha. Tama, sige, ayos, salamat ng marami. Una akong nagpunta sa tagasingil ng buwis sa bayan, Department of Motor Vehicles Town Hall. Tapos itinuro nila ako sa pangunahing opisina sa lalawigan. Nasa main office ako ng lalawigan, pero kailangan ko tawagan ngayon ang regional office sa telepono. Kaya tatawagan na lang natin sila sa telepono bago sila magsara. Imbes na magmaneho pa papunta doon. Una sa lahat, maglaan muna tayo ng sandali para pahalagahan ito. Corvette E-Ray, all-wheel drive, 655 HP mid-engine, may front electric batteries. Ganda ng kotse, hintayin mong paandarin ko. Ay wow, pwede kong ilipat ito sa Z-Mode. Ang galing ng kotse na to. Wala naman itong kinalaman sa dealership ko at dealer's license, pero nakaka-excite pa rin. Sige, habang hinihintay natin ang inspection officer, ganun din tawag sa New Hampshire. Dito yata compliance officer, pero pareho lang ibig sabihin. Sa madaling salita, kukuha ka ng trooper o pulis o sino mang may mataas na kapangyarihan, may autoridad at may tungkulin sa pagpapatupad ng batas para bantayan ka o magbantay sa'yo. Sila ang mga nagtitiyak na sumusunod ka sa mga patakaran, sila rin ang nagbibigay ng gabay sa New Hampshire. Sa totoo lang, sila talaga ang gumagabay, kagaya ng naranasan ko noon. Mahigpit siya at pakiramdam ko laging may mali ako. Sinusunod ko palagi ang mga patakaran dahil ayokong mawalan ng lisensya. Maraming nakasalalay doon dahil doon ako kumukuha ng hanap buhay. Tuwing nandyan siya, parang lagi akong lumalabag sa patakaran. Nakadepende talaga sa taong in charge. Kapag kasama si Lolo, mabait siya kausap. Pero pag mag-isa lang siya, parang nakakatakot o nananakot. Hindi talaga masaya para sa akin tuwing dumarating siya. Hindi naman sila pumupunta para sabihin, "Uy Greg, gusto lang naming sabihin na ang galing ng trabaho mo." Palagi silang lumalapit sa akin para magtanong, mag-audit, o tingnan kung tama ang ginagawa ko, o subukang mahuli ako sa kung anuman. Pero hindi nila ako kailanman nahuling may ginagawang mali. Proud ako doon. Sa ngayon, habang hinihintay natin na tumawag ang ating compliance officer, may 2 amigo akong dealer sa bayan na bibisitahin ko sa kanilang dealership para makita ang lugar at malaman ang meron sila. Bibigyan ko kayo ng sneak preview. Sa next video, maghahanap tayo ng lokasyon at ikukwento ko kung paano ko ito nahanap. Ipinakita ko na may lokasyon ako dahil 1 taon na akong naghahanap dito. Sa susunod na video, ituturo ko kung paano maghanap ng lokasyon at maaaring ipakita ko rin ang lokasyon ko sa dulo. Para lang may teaser at part 2, kaya pumunta tayo sa ilang dealership para tingnan. Binabasa ko itong sulat. Nasa West Palm ako kahapon, nakakainis daw.
Magpa-appointment ka. Tumawag mula 8 hanggang 12 NN para mag-schedule. Hindi ko rin alam ang dahilan, kaya tawagan muna natin sila. Pangalawang tawag ko na, binabaan pa rin nila ako. Maligayang pagdating sa tanggapan ng Motorway Services, South District Field Operations sa West Palm Beach. Ang oras ng aming opisina ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Pwede mo ring bisitahin ang website ng Department of Highway Safety and Motor Vehicles sa www.slhsmv.gov. Pakipili mula sa mga sumusunod na pagpipilian sa menu para sa lokasyon ng opisina, oras at impormasyon ng fax, pindutin ang isa. Kung may tanong ka tungkol sa driver license identification card, suspension, hardship license, or administrative review, pindutin ang 2. Kung may tanong sa pagpaparehistro ng titulo o plaka ng sasakyan, kontakin ang lokal na taga-singil ng buwis sa inyong lalawigan at pindutin ang 3. Bukas na ang aming mga opisina. Upang mas mapaglingkuran ka namin ng maayos, inirerekomenda naming magpa-appointment ka para sa salvage. Rebuildable, ni-rebuild, binuo sa pyesa, homemade na trailer o sasakyan. Para sa tanong sa inspection, pindutin ang 4. Para sa mga tanong tungkol sa dealer licensing o pagsasampa ng reklamo laban sa mga lisensyadong dealer, pindutin ang 5. Mangyaring maghintay habang inililipat ko ang iyong tawag. Smart at Motor Serbisyo, paano kita matutulungan? Uy, magandang hapon. Ito ba ang dealer desk o dealer department? Pasensya na. Ito ba ang dealer desk o dealer department? Oo, dito kami nag-aasikaso ng dealer licensing. Ayos, sakto. May tanong lang ako. Gusto kong kumuha ng retail license at ito ang unang hakbang ko. Pwede mo ba akong tulungan sa mga hakbang para kumuha ng retail license? Oo. Oo, kailangan mong makipag-usap sa iyong compliance officer tungkol sa kung anong code ang gusto mong paglagyan bago kita ilipat sa kanya. Gusto mo bang kunin ang kanyang numero ng telepono sakaling kailangan mong bumalik sa bahay? Oo, gusto ko talaga. Ite-text ko sa sarili ko. Sabihin mo kung handa ka na. Gusto mo rin ba ang email niya? Gusto ko yon. Oh, salamat. Sige, ang format ay unang pangalan, apelido, gaya ng dati. Ayos, mahusay, perpekto. Maraming salamat. Sige, ililipat ko na siya ngayon. Salamat. Lahat ng nakausap ko sa Florida ay mababait, parang nasa town hall. Kakaiba lang kasi mas malaki ang estado kaysa sa iba. Pasensya na. Hindi ito available. I-record ang iyong mensahe pagkatapos ng tono. Kapag tapos ka na, ibaba ang telepono o pindutin ang pound para sa iba pang mga option. Sige, nag-iwan ako ng voicemail sa kanya. Iyon ang magiging ikatlong hakbang. Kaya ang unang hakbang ay pumunta ako sa aming munisipyo. Mula sa munisipyo, pumunta ako sa aming taga-singil ng buwis sa lalawigan. Mula sa taga-singil ng buwis sa lalawigan. Susunod ay pupunta ako sa aming regional office. Mula sa regional office, makikipag-ugnayan sa taong namamahala sa aming rehiyon. Ngayon, maghihintay na lang tayo ng tawag pabalik. Habang naghihintay, mag-o-online tayo para kumuha ng impormasyon. Nasa karatula ang Best Price Used Cars CSS Dealer. Kaibigan ko yan. Talagang marami siyang naitulong sa akin. At ang dahilan lang kung bakit kami naging magkaibigan ay dahil pumasok ako at ipinakilala ang sarili ko at nagsabi ng hello. Pumunta ako sa lugar niya at sinabi, "Uy, naghahanap lang ako ng tulong. Alam mo ba kung may bakanting pwesto? May alam ka bang pwede kong pasukan?" Sabi niya, "Oo, meron." At ipinakilala niya ako sa iba. Simula noon, nagkakausap na kami. May mga bandila ng Amerika dito. Iyan ang Dream Cars dealership ng kaibigan kong si Jeffrey. Isang buy here, pay here na dealer. Nagbebenta siya ng Dream Cars sa mga taong di kayang bumili ng kotse o may mababang credit, kaya nagbibigay siya ng oportunidad sa kanila. Tinutulungan niyang makabili ng kotse ayon sa kaya nila. Saludo kay Jeffrey sa Dream Car Garage. Tinulungan niya ako at itinuro ang tamang direksyon. At malapit lang kay Jeffrey. Sabi ko bibigyan kita ng patikim sa susunod kong episode na ginagawa ko na ng 1 taon. Ito ang aking lokasyon. Dito ako mag-a-apply para sa aking lisensya bilang dealer. Kaya kailangan ko ng lugar pansamantala para ilagay ang mga kotse. Kailangan ko ng lugar para mag-ayos ng mga kotse ko para sa wholesale pansamantala, kaya nahanap ko ang aking shop. 1 taon ko itong ginawa. May sneak preview kayo. Nariyan ang Land Rover Discovery at Ford Explorer ko. Pag nawala ang Azonda Elements, akin na rin ang mga parking space dito. Ayokong magbigay ng sobrang detalye sa episode 1, pero gusto ko lang ipakita ang ginagawa ko. Kaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At meron pang ilang pwesto sa loob ng garahe. Ayun. Narito ang bagong lokasyon na pag-a-applyan ko ng dealer's license. Nagdadalawang isip akong ipakita agad, pero sabi ko nga, maliit lang ang budget ko sa umpisa. Ayokong basta-basta gumastos ng 3, 4, 5,000 dolyar para lang sa overhead. Ayoko rin ng 30 kotse. Nagkaroon na ako ng 30 kotse. Nagawa ko na, naranasan ko na yon. Ang gusto ko lang ay mababang overhead. Bumili, ayusin at ibenta ng kotse. Gumawa ng masayang video.
at mag-relax. 15 taon akong mabigat nagtrabaho sa negosyo ng kotse. Parang 30 taon na sa ibang trabaho. Bago pa yon, 5 taon akong dealer na may lisensya sa Florida. At dati na rin akong nag-hassle. May-ari ako ng painting company at nagbebenta ako house to house at business to business sa Florida. Nagtrabaho ako ng mabuti, kaya ngayon pwede na akong mag-relax at tamasahin ang bunga ng aking pagsisikap. Ayoko lang mag-relax, gusto kong gumawa ng content at ibahagi ang natutunan ko, pati mga pagkakamali na pwedeng matutunan nyo rin. Baka magkaroon din ako ng mga tagumpay at ipakita ko na sa inyo lahat ng mga tagumpay ko, panalo ako. May bago akong lokasyon sa Hilaga kung saan nagrerenta kami ng flying wheels. Nirentahan na ang lugar at magsisimula na kaming kumita. Nakaupo lang ako habang may ibang nagmamay-ari ng car dealership doon na talagang maganda para sa kanila. At nabawasan ang mga alalahanin ko dahil 15,000 milya ang layo ko. Ipinakita ko na sa iyo lokasyon ko pero wala pa ring tawag mula sa enforcement officer. Mag-online check muna tayo para sa requirements ng Florida. Malamang kaya akong sagutin ni ChatGPT, kaya rin akong sagutin ni Google, at sigurado akong kaya rin sagutin ng website ng estado. Kaya sisilipin ko muna ito saglit. Subukan muna natin kay ChatGPT. Ano ang mga requirements para sa dealer license sa estado ng Florida? Pwede mo bang basahin sa akin ng malakas? Sa totoo lang, parang wala namang masyadong mahirap doon. Sa tingin ko, kaya nating gawin lahat yon, siguro sa loob ng 1 linggo. Sa susunod na video, na inabot ako ng 1 taon gawin, tatalakayin natin kung paano maghahanap ng lokasyon. Ito ang unang hakbang. Kailangan mo ng lokasyon, kailangan mo ng pangalan ng negosyo, at kailangan mo ng tax identification, tapos sales tax certificate. Inabot ako ng 1 taon sa mga yan. I-fast forward ko lahat at ipapakita sa iyo sa isang episode lang. Kaya 1 taon kong pinaghirapan, makikita mo agad sa susunod na episode. Maghahanap tayo ng building at mamimili. Ipakikita ko sa iyo kung paano ko nahanap at pinili o hindi pinili ang bawat isa sa kanila. Noong nakaraang taon, naglagay ako ng mga kotse sa ilang lugar at nag-wholesale kami sa ibang auction. Susunod, yan ang ating episode. Tapos, magpapahinga muna tayo. At babalikan ko na ulit ang bahay kong na-foreclose kasi matagal ko nang pinabitin yan sa inyo. Kaya ipapakita ko sa inyo ang bahay kong na-foreclose na nabili namin sa auction. Sinuwerte ako, papasok tayo sa seryeng yan at tatalon din ako sa iba pang serye. Kaya siguraduhin sumabay at mag-follow. Kung interesado ka sa car dealership, i-follow ang isa ko pang channel. May link dito. Nandito rin ang paano mag-umpisa ng iyong dealership at paano kumuha ng dealer's license. Tungkol lang ito sa car dealership, proseso, aberya, at lahat ng nangyayari. Ang Flying Wheels ay tungkol sa sasakyan at lifestyle. Ang channel na ito ay nakatuon sa car dealership gaya ng pagsisimula at pagkuha ng dealer's license. May link sa description, kaya tingnan at mag-subscribe kung gusto mo ng car dealership content. Dito mo makikita lahat, mga pagkakamali, maganda, pangit at tagumpay. Makikita mo rito ang buong proseso. Salamat sa panunood. I-comment sa ibaba ang opinyon ninyo at i-like kung nagustuhan. Kita-kits ulit. Magandang araw at paalam.